Hello mga loves! Isa na namang masarap at kilalang-kilalang pagkain sa probinsya ang ating iluluto. Kaya tara, samahan niyo ako at magluluto tayo ng ubod ng niyog. Alam niyo ba yon? Alam niyo mga loves, sobrang dalang lang talagang makikita ang ubod ng niyog sa palengke. Kaya pag nakakita ako ay bumibili talaga ako dito para makapag-fresh lumpia o kaya ay magluluto ako ng merong gata kagaya ng iluluto natin ngayon. Nahiwa na nga natin at iba-blanch lang muna natin bago igisa ang ating ubod ng niyog. At habang binablanch, ihahanda na rin natin ang ating mga sangkap. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang niyog sa ating menu for today. Sibuyas, bawang, paminta, asin at ang sardinas na ipansasahog natin para ma-achieve natin ang tradisyonal na lasa ng paklay or ginataang ubod ng niyog. So ayan, naumpisahan na nga natin siyang igisa at nailagay na rin natin yung lahat ng sangkap, ang sardinas at ang ating na-blanch na naubod. Palalambutin lang natin yan siya. Nilagay na rin natin dyan yung pangalawang gata para yun yung gagamitin natin na pampalambot sa ating paklay or ginataang ubod mga loves. So ayan, papakuluin lang natin yan siya hanggang lumambot yung ating ubod. At good to go na yan siya. So relax ka lang dyan habang pinapakuluan natin yan. Baka may magtaka sa inyo na bakit sinabi ko na madalang lang yung ubod ng niyog sa palengke. Totoo naman talaga na pag sa probinsya ay madalang lang talaga to binibenta sa palengke kasi yung ubod ng niyog dito sa probinsya, madalas mo lang siyang matitikman at makikita. Alam nyo kung saan? Sa mga lugar na kung saan merong mga patay o mga lamay kasi ito talaga yung tradisyonal na pinangahanda. Pag merong mga namatayan dito sa probinsya, hindi pwedeng mawala yung ubod ng niyog. So ayan, ready na ang ating paklay o ang ating ginataang ubod ng niyog. You can try this also at home mga loves. Ganun lang siya kasimple gawin. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Please like and share. God bless everyone. Love you!